Si Kuya, nagwawala si Kuya. Shawarma Zone dito sa may Newport or Barangay Villamor. Damihan ni Kuya. Labas ng bahay, gutom na ang ityan. Amoy ng ihaw na Juicy! mawala, makasarap. Crispy! Saya ng paligid, lahat ng dumadaan, napapaling on agad. Kung hindi honest yung review natin, dalawa yung kutsilyo ni Kuya dito, pwedeng lumipat sa ating tiyan. Ito. Isaw na bagong ihaw, sausawan na yastig. Kahit At pag sinabing street food ng Pasay City, Hindi magpapahuli ang Ontiveros Ihaw-Ihaw. yan, init. walang katapat. Sarap! Nakakagutom! One of my favorites, again, bituka ng baboy. Tikman natin. Perfect. Pasado check. Yun! Yung puso ko, grabe si Kuya makapausok. Ayan. Ayan. Kayo na order ba to? Say hi, Moana. Hi, Moana! Here's that. Wow! Go get your juice na. What will you say? Gulaman, combo na sulit. Taho sa umaga, halo-halo sa hapon. Saan ka ba? Panalo ang Pinoy! Ang plano namin kanina ay isaw lang. Isaw! Pero nung nakita namin yung presyo, napabili kami ng napakarami. Sa sarap Hi, sir. Let's go. walang papalit. Chicken. Let's go! Tara, mag-food trip sa Barangay 183. Nasa harap lang ito mismo ng NAIA. Ganado ang daddy. Ayun na agad! Maliwanag eh. Yan. Ay, umulan dito kanina. Ay, maliwanag! Maliwanag! Babalikan natin mamaya. Saan tayo magpa-park? Yan ang planunin mo. Dito dito may parkingan dito. Kasama Baby Mabay. Yan o, yan. Mga parking. May parking yan. Next time, Baby Mabay. Wala ka rin masyadong tao. Yan, Pwede oh. natin silang anuhin. Kung mahilig ka sa street food, ito ang vlog na hindi mo dapat skip. Merong fishball, isaw, kwek-kwek, barbecue, at marami pang iba. Lahat yan sisilipin at titikman natin ngayong gabi. Tara, samahan nyo kami sa isa na namang ultimate street food hunt sa may Barangay 183 Villamor, Pasay City. Isa sa pinaka-enjoy sa street food ay ang atmosphere. Habang naglalakad ka, kaliwat kanan ang amoy ng iniihaw, piniprito at bagong lutong pagkain. Kahit saan ka tumingin, may panibagong tuklas. Ang maganda sa lugar na ito, maraming pagpipilian. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para mabusog. Budget friendly. Pero, sulit ang bawat kagat. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit maraming bumabalik dito gabi-gabi. Isa rin sa nagpapasarap sa experience ay ang mga taong makakasalamuhan mo rito. Friendly ang mga tendera at tendero, masayahin ang mga customers, at ramdam mo talaga ang buhay ng komunidad sa bawat sulok. Grabe! Wow! Ang daming choices dito sa stall ni ate. May fishball, squid ball, kikiam, chicken ball, at iba pa. Mainit-init pa mula sa mantika. Tapos isasawsaw sa matamis, spicy, na suka. Simple lang, di ba? Pero talagang comfort food ng mga Pinoy. Wow!
dynamite pa, oh. Spicy. Sarap nito sa mga mahilig sa maanghang. Wow. Hi! Daddy. Oh, there's a snake dito. Bayad. Bayad mo na. Si Mami ang tagabayad. Hello. Hello! Daddy, I'm too far. Ito, bigyan ko. Dynamite. Luto na to? Okay na. Careful ah. It's hot. Ito po. Bayad, bayad. Here you go. Sam. Careful, bayad ah. ka muna. Careful ah. Wait lang. Wow. Bayad, Bayad Mami. mo na. Si Mami ang tagabayad. Si Mami ang tagabayad. Oh, iyan mo lang dyan. Ilibin natin mamaya pagpalo. Sabi mo, order pa siya na iba. Hindi, patagay na to. Sa iba naman. Hotdog. Oo. Hotdog. Ito yung all gusto niya eh. Oh, it's hot. Close mo mamaya kasi lalangan ni ate. Ayan eh. Mukhang masarap yan. Sa amin yun natin, di ba? Ayan. 100 pesos na or. Dito na mismo natin kakainin sa tabi at i-rate para malaman din ng ibang mga dumadaan at bumibili kung totoo ba talagang masarap to. Ang tawag sa pagkain na to ay anong crablets ate? Crablets. Tingnan mo naman. Charan! Bagong luto yan. Ate, may gusto. Yan. Yung mga naka-display dyan, pag mag-order ka, ay lulutuin at iinitin ulit ni ate. Kaya gusto niyo pa dito kayo. Ah, sige po. Ayun. Napakabait natin. Nag-offer pa ng additional na suka. Yan. Ang pinakahintay ng lahat ang taste test. You want to taste up? Or daddy you want daddy to taste? Taste test. Ang tawag nila ay crablet. So, sa halagang 150, ito yung makukuha mo. Marami na rin ito. O, yan. Tignan mo. Mga nasa 150 grams at mga more or less nasa 50 piraso ng crablets. So, parang nasa 3 pesos per gram lang ito. So, ano? Sa tingin pa lang, oh, ay matatakam ka na. Yan. Nakakatakam yan. Yummy. Wow. Ayan. Sa aroma, mas nararamdaman or mas naamoy ko yung harina niya kaysa sa crabs niya. Baka mamaya pa magpaparamdam yung crabs. Yan. Sige nga. Siyempre, pag kumain kayo itong crabs, hindi pwedeng Try mo walang muna suka. walang suka. Sige, wala mo ng suka. For the first bite, taste test. Buhay pa ako, lumalaban. Nainit, wait lang. Let us have. Here with Mami muna. Masarap. Masarap. Ang lasa. Lasang crabs. Naibabaw yung alat. Texture niya, crispy hanggang maubos. At pag maliliit na siya sa dila mo ay nagpuso lang nag-melt at highly recommended. For the whole experience, I'll rate this as 9.5 over 10. Kanina 9 lang dapat, nag-offer si ate ng additional na suka, naging 9.5. So, puntahan nyo na dito guys sa may Barangay 183, Villamor. At hanapin nyo ang tindahan ni ate. Yummy. Ganyan mo. Baby crabs ata yan eh. Ay, ito yung bagong salang, oh. Wow! Oh. Sarap yung bagang luto. Nandito tayo ngayon sa may Barangay 183 upang tikman ang kanilang napakasarap na street food. So nakita lang namin ito sa social media, sa Facebook. At sakto, malapit lang sa amin, less than 5 minutes. Kaya pinuntahan mismo namin. Hi ate! May dumaan na yung follower. Kailangan pansinin na. Nabaka tayo ngayon. Iisa-isahin natin lahat ng mga pagkain dyan, nakahilera.
iti-taste check natin kung pasado ba or pass muna bilang isang street food. Cheers, Hi, Ate Sab! say hi, Moana. Hi, Moana. Cheers, Ate Sab! Wow, the first bite. Again. Anong lasa? How's the taste? Pasado. Git mo naman. Ang napili natin ngayon na pagkain ay dynamite. So alam natin lahat, pag dynamite ay dapat maanghang. Ang pumili nito mismo ay ang ating si Mami Precious. Nakatambay lang muna sa gilid. Kain mo na tayo. At wala nang paligoy-ligoy, taste test na agad. Yan. Sa presyong 100, 5 ang ganito kalaki niya, oh. Tingnan mo naman. Hindi yan tinipid sa hindi tinipid sa coating at hindi tinipid sa wrap. Oh, ito, malaki. 100 at 5 piraso, ibig sabihin mga more or less nasa 20 pesos kada isang ganito. So, dito agad natin sa bigay na libreng price, ay libreng dip sauce. Tikim. Mainit pa talaga, kayo na pa to. Ah, init. Ang init. Ah. Oh, ang. Nagsama-sama yung init at anghang kasi meron siyang cheese sa gitna. So ang init niya, siguro kung hindi to masyadong, kung napalamig ko ng konti, perfect siya. Kasi ngayon, oh, nanatili pa rin yung anghang niya. So maganda yung napili nila ito na pagka dynamite kasi anin mo yung dynamite kung hindi maanghang, di ba? Texture, okay siya, crispy, pagkatikim mo una, tapos pag lumabas na yung cheese sa loob, natitikman mo na, juicy and chewy na. Ano. So overall experience ko dito sa dynamite na ito ay highly recommended. Hindi mo naman yung pawis ko, oh, di ba? Anghang! Pero di ko na maubos sa sobrang anghang niya. Pag mahilig ka sa spicy, tsak, magugustuhan mo ito. Anong rate mo? Rate, ito kung kanina ang rate ko nito ay nasa 9.5 over 10. Wow. Taste test, 1, thank you Lord. I have a smooth bite. I have Ano? Ang nalalasahan ko yung parang harina niya. Ang texture niya ay crispy. Pero yung kaloob-loob niya ay chewy, pang bubble gum siya. Anong part nito ng manok? Bitukan. Bituka? Ganito kalaki? Ito, magiging honest review talaga kasi hindi ko masyadong alam yung tong part to ng manok. Pero tawag na ay proven. Pagtigim ko ngayon ay mas lasap ko yung itong mga niya, mga coating niya. So sakto siya, malinamnam at masarap. Sa aroma naman, halos wala. Hindi ko masyadong naamoy. At kanina, chewy. Unang kagat mo, unang tikim ay crispy. Tapos kalaunan magiging chewy kasi mararamdaman mo na yung nasa loob eh. At sa ngayon, ang ma-rate ko ito out of 10 ay mga nasa 8.5. So okay lang din kasi si Chikiting naman ang pumili nitong proven ito. So overall experience, proven and tested, 8.5 over 10. Alright! Salamat. Lechon sisig, ma'am. 160 with rice na, madam. Lechon 170 with rice. Background siya, dito katanda. Mga background. Yan, winging. After natin kumain ng mga maanghang at crispy foods, nauhaw tayo kaya nag-juice muna tayo dito sa may stall ni ate. Marami din siyang choices ng mga flavor, iba-iba rin ang kulay at mukhang napakasarap at katakam-takam naman tong mga juice na to. May banana flavor, may pakwan, melon, lemon, iba-iba. Napakaraming choices, lahat masasarap sa mata. Try natin.
This one. This one and this one. Doon ka sa gilid mo. This one. How about this one? Yan, this one? Is this the orange juice? How about that one? Yellow one? Only want this one? Okay. Yeah. Go get your juice na. What will you say? Oh, it's okay. It's okay. Wow. Nothing. Okay. Hindi kompleto ang street food adventure kung walang shawarma. At ito na nga, may nakita tayong stall na talagang dinudumog ng mga tao. Tingnan nyo naman. On spot, iniinit at niloloto. Habang umiikot ang karne, hindi itong nagiging golden brown tapos lagyan ng mga seasoning, gulay, onion, tapos inimix ulit yung maliliit na karne. Sarap niya. Lalo pag nilagyan na yun ng sauce na gusto mo. Yun, oh. Ano ba yung sauce to? Spicy po. Ang Yan, spicy po, kuya. Yellow, red, at white. Oh no! Si kuya, nagwawala si kuya. Wow! Juicy! Ayan. So kung kayo ay gutom na, punta na kayo sa JHC. Anong pong pagbabasa niyan, kuya? Shawarma Sunday. JHC po talaga? Shawarma Sunday. JHC Shawarma Zone dito sa may Newport or Barangay Julia Mall. You know, tumatalsik-talsik pa yung mga oils at juiciness ng shawarma ni Kuya, oh. Yan. Kasi may mga fats pa, oh. Napakasarap na paghating gabi. Araw-araw po kayo dito, Kuya? Monday hanggang Sunday po? Tuloy-tuloy po. Pag, ito, habang weekend or gabi, hanggang anong oras po? Hanggang 11:30. Welcome to the JHC Shawarma Zone. Dito lang yan sa may Barangay 183, malapit sa may Newport World Resorts. So kung ikaw ay gustong kumain ng shawarma, dito ka na pumunta kaysa doon ka sa pipila ka pa doon sa may Newport World. At ito na ang ating honest review. Katabi mismo natin si Kuya, kaya bibigyan natin ng honest review. Kung hindi honest yung review natin, dalawa yung kutsilyo ni Kuya dito, pwedeng lumipat sa ating tiyan. Ito, open na natin. Amoy na agad ang aroma. Kaka-open lang natin, amoy na agad natin. So, sa halagang 50 pesos, yan, 50 pesos, yan ang makukuha mo sa halagang 50 pesos. Yan, nasa picture. Yan. So, 100 by 1 take 1. Good as 50 ang isa. So, dalawa ang nakuha natin. Ito na yung isa. Yan. Mabango. Ayan, sa halagang 50. At titikman na agad natin ngayon. Taste test! Ito kasab, taste test tayo. Sarap, masarap. Napakasarap. Sa sobrang sarap, nalimutan ko yung pangalan ko. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Mabango sa aroma. Lasang-lasa mo yung smoky flavor ng kanilang nilulutong shawarma. Fresh na fresh, juicy. At kanina habang tinitikman ko, nalalasap ko yung pagiging chewy niya. Nananatili talaga sa dila mo eh. Isa pa. Buy one take one siya, pero hindi siya pipitsuging pagka-shawarma. Tamang-tama yung pagka-formulation ng saktong paglagay ng pipino at ng ng onion. Kasi pag mali yung pagkalagay mo nito, mas maraming onion kaysa sa pipino,
or mali yung formulation nito, konti lang ito, mali na yung lasa niya. So meron talaga siyang signature na sarap. At highly recommended ito guys. Pag kayo ay nalasing, gusto niyo magpagtanggal ng lasing, pumunta na kayo sa JHC Shawarma. Alright. Ayan. Lakad kayo, mami. Lakad, daddy. Hey, dude. Where are we going, dude? Okay lang yan. Hello, guys. Let's go. Sige, videoan ko kayo. Siya, pahawak mo. Hi, sir. Lechon. Lechon sisig. Ang kulo pa, oh. Lechon dinugon, sir. Lechon takbet. Lechon sisig. Lechon sisig. Sisig and lechon sinugon. Sisig lang pala, hindi pala lechon sisig. Magkaiba. Papunta tayo ngayon sa Ontiveros. Narinig natin na open pa sila at masarap na yung mga barbecue doon. Let's go! Wow! There. I have Barbie hot dog. Hot dog? How much is your hot dog? It's 27. Ay, mami! Sige. Tito mo? Tito. Butter. Butter? May presyo ng mga ano nila. Pinabit ko. Isa po. Tsaka liyan po. Ngayon po siya. Ano ka malaki? Paglabas ng bahay, gutom na ang kitchen. Amoy ng ihawan na bay na napakasarap. Usok ng barbecue, saya ng paligid. Lahat ng dumadaan, napapaling o nagan. Fishball at kikyam, tusok-tusok lang. Squidball at kwek-kwek, sulit bawat kagat. Isaw na bagong ihaw, sausawan na yastig. Kahit simpleng kanto, panalong pagkain. Di kailangan ng mamahaling handaan. Basta masarap, sob na ang buong barkadahan. Sa bawat tusok, bawat kagat, Pinoy street food, walang katapat. Kain tayo, tara na. Pagkain Pinoy, saya talaga. Barbecue, isaw, kwek-kwek pa. Mura na, masarap pa. Yan, paubos lang. Tusok-tusok, walang sablay. Mabilis mo, boss. Siguro ito yung isa sa pinaka-in-demand nila. Tayo hanggang gabi, hindi ka mababatrip, busog ka lagi. Betamax Kasi at yung bituka nila, 13 pesos lang. meron ding tenga, helmet at balon-balunan. Lalaman na may Swak sa panlasa, banana, Q, turon, kamote, Q, pampatamis pagkatapos ng ihaw crew. Lugaw sa tape, pares na mainit. Pag sinabing street food ng Pasay City, isa lang ang nalalaman, ang Ontiveros Barbecue. Saan ka pa? Panalo ang Pinoy! Kailangan doon din sa brin, may init na ano eh. Hotdog si ano, hotdog. Ate hot. Ano hot? Sa sarap ng Pinoy, walang papalit. Kain tayo, Yun. Gusto ko, grabe kuya makapausok. Ayan. Ayan. Kayo na order ba to? Tikim doon. laging masaya ang bawat food trip noon. Pagkain Pinoy ang bida sa saya, mura at masarap. Tara na guys. Pagkain Pinoy, number one, busog ka na, panalo pa. Hoy, hoy, tara na. What's up guys? Nandito tayo ngayon sa pinakamasarap na barbecuehan dito sa may
Pasay. At pag sinabing barbecuehan, isa lang ang naiisip natin. Ito ang Ontiveros na barbecue. Yun mo naman yung mga pinamili namin. Ang plano namin kanina ay isaw lang. Isaw! Pero nung nakita namin yung presyo, napabili kami ng napakarami. Kasi sulit lang naman, mura lang sa kanila. Oh, hindi to planado. Yan. Yan, may barbecue, may hotdog, hindi namin planadong bumili kanina. Nung nakita namin ang presyo, napabili kami kasi sobrang mura. Dahil dyan, taste test natin ang kanilang mga putahe. Mula dito sa pinakamura. Sinong mag-iisip o sinong mag-aakala na 13 pesos lang itong isaw na ito? Yan, oh, close up. Yeah. Hindi talaga ako kumakain ng isaw kasi alam naman natin talaga kung ano ang nasa loob ng isaw, di ba? Pero kakain at titikman natin ito guys para sa inyo. Yan. At ito ay napakiusapan natin si Kuya na i-toasted or anong pag naka-toasted? Naka-toastado. Tinagalog lang niya ang toasted, tinostado, para yung nasa loob nito na alam ko nang iniisip mo ay lutong-luto talaga. Yan. Pero mamaya na yun. Food trip muna tayo ngayon. Ito ang makukuha mo sa 13 pesos. Yan, oh. Ganyan kalaki. Yan. Hindi yan maliit guys. Yan, oh. Ito kalaki ang serving. Yan, oh. Sura pa lang, natatakam ka na. Kaya na ko pa gustong tikman ito eh. Pero dahil kailangan itong i-describe para sa inyo yung serving size at itsura niya, ay kailangan kong tigilan muna ang aking pagkatakam. Yan. Ito na, sasawalan natin sa kanilang suka. May sili, may binibigay. Sausawan. Just your ordinary sausawan lang ito kasi sili lang siya at sibuyas. Yan. Dito na tayo. The real taste test. Lahat ay welcome sa ating mesa. Tikman mo lang Lasang Pinoy, walang papalit. alam ko na sa isip niya. Hindi ganun ang lasa niya. Masarap ang lasa niya. Kaya titikman natin ulit. Dahil tostado ang ating ni-request kay Kuya, medyo crunchy ang texture niya. Pero pag makain mo na yung kaduluduluhan, nagiging chewy na siya at may slightly magiging mapait. Pero yun nga, pag isaw talaga ang gusto mo, patok na patok ito sa'yo. Panalo. For the rating and experience, I rate this as 9.5 over 10. Alright. Next naman natin ngayon na titikman ay ang hotdog. Yay! Sabi nila, ang lasa ng hotdog ay same lang kasi isa lang naman ang may gawa ng hotdog, yung pure foods. Siyempre, kung ano ang lasa nito, same ng lasa sa kabila. Kaya ito, magmamatter siya kung paano mo niluto. Kung sunog ang pagkaluto, medyo pangit ang itsura niya. Pero ngayon, titignan natin kung tama ang pagluluto nila at matitest natin ang expertise ng mga kuya na nagluluto. Ang hotdog ba ay dapat sinasawsaw sa suka? Depende sa trip mo, kaibigan. Ang trip ko, sasaw natin. Tender, juicy, expected sa pure food. Kasi tender juicy. Ito na, ito talaga. Bigyan mo ako ng, ito talaga. Ito talaga ang the real deal. Kasi pag sinabing barbecue, pork barbecue. Ito, ang presyo nito ay nasa 25 pesos. Tingnan mo naman kung gaano kalaki yan. Yan yung serving size nila. Yan o. Luto na yan, pare koy. Pero tingnan mo, hindi siya dry. Di tulad ng ibang barbecue na pag naluto na, dry na yung itsura. Ito, takam na akong pisan mo ito. May nanggugulo ang ating chikiding. Na, chikiding. Yan. Yung hotdog pala kanina ay order ng ating chikiding.
binawasan natin yung hotdog ng ating chikinig. At balik na tayo dito sa sinabing the real deal or yung best seller nila. Juicy pa ito. Kahit luto na. Ito talaga ay pwede mong isawsaw sa suka, sa toyo, or sa anong sawsawan. Ngayon, the real deal, taste test! Kahit estudyante o buong pamilya, Lahat ay welcome sa ating mesa. tikman mo lang sigurado Approve. babalik. Sa sarap ng Pinoy, walang Pasado. Bakit pasado? Sa texture niya, may slightly crunch siya kanina kasi ang natikman ko, yung mga dulo niya, medyo sunog. Siyempre, understood yung mga sunog na yan. Kasama yan sa pagiging barbecue niya. Rasap na rasap at ramdam mo yung pagiging smoky flavor. Yan. Sa texture niya din, juicy at chewy. Yan. Sarap siya. Sa kanya namang flavoring, ang kanyang seasoning, halatang hindi tinipid sa seasoning. Hindi ko lang sure kung ano ang gamit nila talaga na pang-marinate, pero kakaiba siya sa ibang barbecue na naka-regular marinade. Siguro, ang Ontiveros ay mayroong secret ingredient paano nila na-marinate ito na kahit lutong-luto na ay tender at juicy at napakasarap pa rin. Pangalawang bite. Yan na. Ito na yung paglabas ng bahay, gutom na ang ityan. Amoy ng ihawan, nabay na napakasarap. pasado sa taste test. Yan ang Aroma. paligid, lahat ng dumadaan, Lasang-lasa mo yung smoky flavor niya kahit ang kanilang pagka-grill ay galing lang sa ordinary na charcoal, alam pa rin na saktong-sakto yung layo sa uling at doon sa barbecue para hindi siya sunog habang lutong-luto pa rin siya. Bango din talaga ang kanyang aroma. Sa kanyang texture, medyo at sa mga gitna na part, medyo chewy na siya at juicy na siya, malambot na siya. Tapos yung experience natin, I'll rate this as 9.5 over 10. Alright! Sarap na, hindi nakakaumay at lasang babalik-balikan. Tara na! Dito sa Ontiveros. One of my favorites, again, ito ay bituka ng baboy. Isaw. Ito na. Perfect. Pasado check. Okay, for the hatol dito sa ating Ontiveros, kita nyo naman, busog na busog tayo. Pero may iniwan pa rin silang tig-isang piraso. Yan, oh. Pinoy na Pinoy talaga. Para sa ating hatol, ang ating masasabi lamang ay pasado. Highly recommended. Kasi, kanyang itsura, lasa, serving size, ay pangmasa talaga. Thank you for watching! At syempre, don't forget to subscribe para updated kayo.